I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello. Hello words and hello universe, it's me again. Shoutout sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Nakikita nyo guys, yung nakikita ko yan po si Comelec chairman guys, Attorney Garcia. Dahil dyan mga kababayan, mukha yatang maraming natutuwa sapagkat ay dinisqualified guys ang Smartmatic. Agay! Ito guys ang pahayag no ng ating binigyan ng katwiran ng ating Commission on Election. Basahin po natin mga kababayan, sabi po ng Rimati. Ayan no, Smartmatic disqualification pinagkatwiran ng Comelec. Agay, agay. Diba magandang news yan sa lahat? Anong kapalagayan nyo mga kababayan? Hindi kayo mapalagay? Ayan, sige. Basahin po natin ito mga besyang Ang sinabi dito guys Manila, Philippines. Binigyan ng katwiran ng Commission on Election ng disqualification ng Smartmatic mula sa procurement biddings at pinunto na inisigawa ang desisyon administratively. Ito ay matapos sabihin ng Smartmatic sa isang pahayag nitong Webes na ang batayan ng Comelec para disqualification nito ay false and non-existent. Oh my goodness! Sabi pa dito, giniit ng Smartmatic na ang disqualification ay legally wrong at unfair, na idiniin na hindi ito pinaratangan sa US para sa mga kaso ng panunuhol laban kay dating Comelec Chief Andres Bonifacio. Kung natatandaan guys, inasuhan yata ng Amerika itong dating chairman ng Comelec si Andres Bautista. Diba? Isa sa mga PCG yan ng dating Aquino administration. Correct me if I'm wrong guys Sinabi po dito guys, sinabi ng Smartmatic na hindi rin sila nabigyan ng pagkakataon na tumugon sa mga batayan na ginamit ng Comelec bilang tiyak na basihan para ma-disqualified ito mga kababayan. Wala na, hindi na hinintay yung kanilang explanation sapagkat alam po natin ang Smartmatic ay talagang ginamit po yan noong 2016 para sa pandaraya. Ayan po ay malinaw, no? Ay correct me if I'm wrong mga kababayan. Alam po natin matindi ang labanan dyan noong 2016 na kung saan ang ating mga Pangulo ay talaga namang nabigo sa kanyang pagkatakbo sa pagka-vice presidente, ngunit marami po siyang ebidensya na nakita na talagang sa kanyang saluubin at nakita ay may pandaraya na nagaganap, no? So, correct me if I'm wrong, no? Sinabi po dito mga kababayan, ngunit sinabi ni Comelec Chairman George Garcia sa isang press conference na ang election body ay naninindigan sa kanilang desisyon na i-disqualify ang Smartmatic. It was a very difficult decision but nonetheless, it was the right decision and we will stand firm on what the Comelec in bank has decided. Sabi po ni Chairman Garcia, mga kababayan. Ayon kay Garcia, isinagawa ng Comelec ang desisyon sa pamamagitan ng quasi-judicial at administrative function nito. Ang ibig sabihin, pag administrative function, we can act based on something we are fully aware of, not necessarily because it is contained in any petition or whatever. Saad ni Garcia, dinagdag ni Garcia na ang batayan nito para sa disqualification o ang umano'y scheme na panunuhol sa pagitan ng Smartmatic at Bautista. Wow, kaya pala guys, may panunuhol para mandaya. Ganun ba yun? Tama ba ako? Ay, naloka ako. Ay, dapat lang madidisqualify. Disqualification ng Smartmatic. Talaga madaling mandaya kung ganun, no? So, ganun pa man guys, nung last election 2022, mga bes, hindi na sila makapandaya sapagkat talaga namang solid ang Pangulong Marcos Jr. Alam nyo, huwag nyo sabihin sa akin na, baka may pandaraya na naman. Yun ang pinapalabas ng mga mga talunan, may pandaraya doon nung last election daw. Excuse me, sa survey ko pa lang, number 1 lagi ang Pangulo. Inikot ko yung buong region dito. Halos sa Pangasinan,
lahat, inikot ko yan. Pero laging landslide ang Pangulo. Huwag kayo magsalita ng ganyan, ha? Marami akong video dyan. Naka-record po yan sa YouTube channel ko. Number 1 lagi. Face to face po yan. Si Leni Robredo, sa totoo lang, talagang kulilat siya. At siyempre, si Pipi Sara talagang namungana sa pagka-vice presidente. So, ganun pa man mga kababayan, sinabi po dito, mga kababayan, ay talagang nakapaloob sa mga supplementing documents sa petisyon na tinugunan ng COMELEC. Binanggit pa ni Garcia na sa administratibong kapangyarihan ng COMELEC, maaari sana itong magpasya na i-disqualified ang Smartmatic na walang kaso. Ngunit sa halip, hinayaan nilang dumaan ang petisyon sa malawak na talakayan at pagninig. See? Kayo na lang ang magko-conclude kung nagkaroon ng violation of equal protection laws of selective justice, so to speak. Pahayag ni Garcia sa mga mamahayag. Sinagot din ni Garcia ang pahayag ng Smartmatic na hindi sila binigyan ng pagkakataon na ididipinsa ang kanilang sarili. Okay lang yun, hayaan mo na. Huwag na kayo magdipinsa pa. Mas maganda na ito, tapos na, no? Ayan, gusto na lang siguro guys na ipipilit pa yung gusto nila na alam nyo na, ang sasabihin nila, walang anomalya nangyayari. Pero, well, yan ang decision po ng COMELEC, di much better. Wala nang dayaan sa next election. So, ano ang mangyayari ngayon, mga kababayan? Di mano-mano na, manual, back to manual ganun. Di mas maganda yun, Kasi pag sinabi mo kasing manual, ang eleksyon, mahirap bura-burahin yan. Siyempre, pag may bura yan, hindi madi-disqualified yung isang papel pag may bura-bura doon sa vote, papers, di ba? Sa voting. Di ba, halimbawa, yung pangulo mo, naisulat mo, hindi pala yun, tapos burahin mo, di ba, hindi pwede yan. So, hindi, yan, kumbaga, hindi included, hindi kasama sa vote counting, tatanggalin. Maganda yan, mga kababayan, yung manual, yung back to, manual, mano-mano, ika nga. Sabi po dito, mga kababayan, giniit ng full chief na binigyan nila ng pagkakataon ng Smartmatic na tugunan ang nasabing mga aligasyon. Agay, the Eliseo Ryu Jr. petition and ET and AL is not single. ET and AL is not single petition. There are other documents doon sa ibig sabihin kung pinasagot ka rito, malamang lamang pinasagot ka rin doon. Kung hindi ka sumagot doon, ay it's your it's your call. Bakit hindi ka sumagot doon? Ang importante, you were notified, sabi po ni Commissioner Chairman Garcia. Lahat ng petitioners ay responded at binigyan ng pagkakataon na mariing. Sinabi po nito ni Jocelyn Tabangkura Dimindin ng Remate. So yan guys, malinaw na malinaw. Disqualified na ang Smartmatic. Siyempre maraming natutuwa. Kayo, anong kapalagayan nyo dito? Hindi kayo mapalagay? Yung mga mahilig mandaya, siyempre hindi mapalagayan dahil disqualified na po ang Smartmatic. Diba? Ako, support ako dito dahil disqualified na. Wow! Mano-mano yan, bes, sana po, next election, 2025, maging maingat po tayo. Iboto natin yung karapat-dapat na makakatulong sa Marcos administration. Huwag yung mga mahilig mandaya, mga kababayan. But anyway, guys, pakinggan po nyo ang pahayag po ni Attorney Gadon ay very super support niya itong Smartmatic na disqualified. I hail the decision of the COMELEC in disqualifying Smartmatic from participating in any upcoming and future elections dahil ang Smartmatic ay cheating machines. They cheated President Bongbong Marcos in the 2016 vice presidential race, and this was confirmed by the 2022 presidential race na kung saan ay tambak-tambak ang panalo ni President Bongbong Marcos. Ibig sabihin, noong 2016 ay talagang pandaraya ang ginawa ng Smartmatic. And in 2022,
hindi na nila makayang gawing dayain si President Bongbong Marcos dahil overwhelming. The Marcos loyalist votes took a vengeance in voting for the choice of president. At yan ay talaga namang nakita natin, ang 31 million votes is the highest in the history of Philippine elections. At ang second ay yung kay President Duterte na 18 million. And I also believe that in 2022, some senatorial candidates have been cheated by Smartmatic. Kasi paano nangyari na may mga kandidato na tinatawag na tax evader si BBM at siya ay son of dictator, na son of human rights violator, family of thieves. Yung mga paratang na yan ay ginagawa nila noong kampanya kay BBM noong 2022 elections. So how come? Paano siyang nakakuha ng boto? Paano silang nakakuha ng boto na mas lamang kaysa sa mga candidates ni BBM? In fact, with 31 million votes, kahit kalahati man lang yan ang nakuha, ang tatanggap na boto dapat ng mga unity senatorial candidates, di dapat panalo lahat ng senatorial candidates si BBM. So, imposible talaga yung ginawa ng Smartmatic na yon. Kaya ako naniniwala na ang Smartmatic ay talagang nagbenta ng mga senatorial positions. At yung mga local, marami sila ibinenta. Kaya mabuti na lang, mabuhay ang COMELEC sapagkat kanilang dinisqualify na ang Smartmatic. Ang Smartmatic ay isang pandaraya. Mabuhay ang COMELEC! So yun mga kababayan, napanood nyo si Atty. Gadon. Ayan na po ang kanyang pahayag. Para sa atin naman, hindi kayang dayain si PBBM, no? Dahil grabe, 31 million ka ba naman hindi kayang maniubrahin ang Smartmatic, yung namamahala ng Smartmatic. Actually siguro, no, kung tutuusin, ang Smartmatic naman gumagana po yan. Kaso lang kung may magmaniubra pailalim, malamang talagang mandadaya talaga yung si Smartmatic. So ngayon medyo wala na, disqualified na ba, mano-mano mga besyang. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Ano po ang sa palagay nyo? Masaya kayo, no? Yung iba hindi masaya. Bye and babu. See you again guys on my next live and upload videos. God bless Philippines, the best.